Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-26 na araw sa buwan ng Hulyo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes, inalis na ng Pag-asa. Simula pa kagabi ang lahat ng typhoon na signal o wind signal. Kaugnay pa rin sa bagyong si Karina. Habang ito ay tuloy ng papalayo ng bansa. Nakalabas na ang bagyong si Karina sa Philippine Area of Responsibility kahapon pa ng umaga at huling namataan ito sa layong may 800 kilometro na sa north-northwest ng Itbay at Batanes. Sinabi ng Pag-asa na wala ng direktang epekto ang bagyong si Karina sa mga pag-ulang nararanasan ngayon sa ating bansa. Pero ayon sa Pag-asa, dahil naman sa humihira na southwest monsoon o habagat na pinalakas ng bagyong Karina, patuloy ang mararanasang malakas na mga pag-ulan sa Ilocos Region, Abra, Apayao, Benguet, Zambales, Bataan sa mga susunod na oras. Samantala, asahan daw ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan at Benguet mula araw na ito ng Biyernes hanggang bukas o July 26 hanggang 27. Sinabi ng Pag-asa na mayroong low pressure area na namataan silang namuo. Ito'y kahapon ng hapon. Nakita ang bagong sama ng panahon sa may 785 kilometro silangan ng southeastern Mindanao. Ang low pressure area na ito ay lubha pang malayo para magbigay ng anumang epekto sa kalagayan ng panahon sa bansa. Sa susunod na 24 hanggang 48 oras, ang sama ng panahong nakita sa karagatan ng Pasipiko ay may maliit na tsansa na maging isang bagyo ayon pa sa Pag-asa. Pero patuloy pa rin ang monitoring ng Pag-asa sa nasabing low pressure area sa Pacific Ocean at babantayan ang anumang pagbabago sa naturang sama ng panahon at kung ano ang potensyal na impact nito sa kalagayan ng panahon sa ating bansa sa mga susunod na araw.